Hi guys, it's been a while. So, for today's video is naatawasan kasi ako maluto ng adobo. Din sa isip-isip ko, ano ba yan? Magluluto pa ng adobo. Dapat yung mga lutong ulam na lang ganun kasi nga tinatamad ako. Kasi kanina naglaba kami ni mama, naghugas ako. Basta madami kami nilabhan ni mama. Nagsimula kami ng 8. Naglaba kami ng 8, tapos ng 4. So ngayon, magluluto ako ng adobo. Samahan niyo ko. So, kung magkuda ng magkuda, eto na, ihahanda ko na yung aking babalatan, which is ang patata. So, ilabas natin siya sa plastic, of course, para mabalatan. So, yung plastic is, gagamitin natin siya tapunan ng mga basura, like ng balat ng sibuyas, balat ng bawang, balat ng luya, ganon. So, yan. So, pagkatapos, ihanda ko na yung lagayan ng manok. Para dyan ko ilagay yung manok, of course, saan pa ba ilalagay. Pagtapos, ito na yung manok, tatanggalin ko na siya sa plastic para masimulan na siyang hugasan. So, ayun guys, bubuhusan ko na siya ng tubig para makapagsimula na akong maglinis ng manok. So, linisin natin siya ng maigi para mawala yung langsa niya kasi yung nanay ko maarte yan eh. Di nakain ng malangsa pero nakain naman siya ng manok. Pero ayaw niya lang ng malangsa. So, pagtapos ayan na. Inutos niya sa akin na tanggalin ko daw yung mga tira-tirang dugo ng manok kasi yung dugo daw ng manok ayun daw yung nagpapalangsa. So no choice tayo, sundin natin yung pinakamagaling sa lahat. Kahit labag sa loob ko. Joke lang. So, ayan na guys. After kong tanggalin lahat ng mga dugo ng manok, ay lalagyan ko siya ng napakaraming asin para talaga matanggal yung langsa niya. Tsaka, sabi kasi, yung asin daw is nakakatanggal daw siya ng bacteria. So, niwala na lang tayo sa mga nakakatanda. Ayan na siya. Kita nyo naman siguro yung pagkalangsa ng manok. Ayan, yung parang brown na yan. Ayan yung mga langsa-langsa niya. Tinatanggal ko para talaga ma-fade away na yung langsa. At hindi mag-inarting kumain yung mother ko. Naglalaro ka girl. Ayaw lang tapusin naglalaro pa eh. So, yun nga guys, after maglinis ng manok, ay magbabalat na tayo ng patatas. Of course, bakit? Pwede bang lutuin yung patatas ng may balat? Hindi, di ba? So, balatan natin siya. So, after so many years, binalatan ko na rin yung sibuyas, yung bawang, yung luya, at hiniwa-hiwa ko na rin yung patatas ayon sa kanyang hiwa. Syempre, hiwa. Paano ba yung hiwa? Ano bang ulam natin? Is adobo, di ba? So, ang hiwa ng patatas is adobo talaga siya. So, ano bang gusto niyo? Yung shape. Dapat ba may heart? Dapat may star? Dapat bang may oblong? Kemerut lang guys. So ayan na, nalinisan ko na yung manok kanina na binabad ko sa asin. 2 beses ko siyang nilinis sa tubig para talaga mawala yung pagkalangsa. So try ko ang ilagay yung kamay ko dyan guys kasi di ba, yan yung palatandaan na mararamdaman mo kung mainit na talaga yung kawali. So feeling kong nung mainit na siya is, of course nilagyan ko na siya ng mantika at hinayaan ko muna siyang uminit. Yan. Antayin lang natin. Katapos guys, naglunod ako ng isang butil ng bawang dyan para tinry ko kung pwede na talagang iprito yung bawang. So, ayan na. Piling ko naman na okay na. So, sinimulan ko nang gisa yung bawang. And, kailangan ko siyang i-golden brown. Kasi, di ba sa lahat naman ng luto, kailangan naka-golden brown talaga yung bawang.
Hinalo-halo ko na siya para mangamoy na. Kala siguro mga kapitbahay namin lechon yung ulam namin. Hindi nila alam na adobong manok lang pala. Ha? Lechon? May bawang ba yun? Meron ata guys. Hindi ko alam eh. So pagkatapos is sinunod ko na yung sibuyas. Hinalo-halo ko na rin siya para kumawala din yung amoy niya. Yan. Para mas lalong bumango, kailangan natin siyang halu-haluin at saka pisilin para talaga yung amoy niya is kumalat. Yan. Yun nga guys, after ng sibuyas, nilagay ko na yung luya. Kasi yung luya is, talaga siya talaga yung parang main character. Siya yung nagpapabango talaga sa adobo. And after kong halu-haluin nga yan, I've decided na isunod na yung manok, ilagay na yung manok para maluto na at makakain na. Ay, masyado akong excited, nag-enjoy pa pala ako dyan sa paghalo-halo. Halatang gutom na yung yung vlogger. So yun nga guys, yan na. Pinail-pile ko pa yung manok dyan guys para kunwari effort yon. So ilagay ko na yung manok. Tapos nang feeling ko na parang luto-luto ko na siya guys, nilagay ko na yung dahon ng laurel at binudburon ko na siya ng konting pamintang durog para mas lalong sumarap talaga yung aking luto at pwede na akong mag-asawa. Kemerot lang. Yun nga guys, hinalo-halo ko siya para naman kumalat yung lasa at yung amoy ng laurel at ng pamintang durog sa bawat manok. Syempre guys, ang pinakahuling braha ko sa mga ingredients ko ay ang patatas. Nilagay ko na siya. Yan ang pinakahuli kong braha sa pagluluto ng manok. Pagkatapos ko nga siya is instead of suka, mas pinili kong lagyan siya ng kalamansi kasi sabi ni mama mas masarap daw yung kalamansi kesa sa suka. Tsaka tama naman kasi asipinin ko full of nutrients naman siguro yung kalamansi kesa sa suka, kasi yung suka is parang dumadaan siya sa mga factory, di ba? Yung kalamansi pinipitas mo na lang yan siya sa punuan. Pagkatapos nga is nilagyan ko na siya ng chicken cubes kasi nga chicken yung luto natin, hindi naman siya baboy, hindi naman siya baka, hindi naman siya aso, hindi naman siya pusa. So ito siya lagyan ng toyo. Ito na yung resulta niya. Napakasarap, nakakagutom talaga.